example, imong anak wala nag una-una nimo imo pa din na inon pa nimong anak pero dili na pud nimo pakitaan og di ba? Ug maayong pagtagad tungod kay daw gisalikway naman kaniya. Amen ba? Na imong friend nimo, amiga nimo. Unya wala na magtagad nimo, di na mudol nimo, di na pud ka mudol. No? So kuhay isa ang mga Kristohanon. Kung tinuod gyud nga Kristohanon, mingawon gyud ka sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Mingawon ka sa pagsimba. Nga dili nimo tugutan nga dunay nanganta dito, dunay nagsimba dito, nga ikaw naminaw lang ka. Di ba? O wala ka maapil sa panagsigong. Sa Hebreo 10 verse 25 o versikulo 25 nagaingon nga dili nato dili nato hunungon ang batasan sa atong panagtigom, no? Kaning mong pagsimba mo nang ingon ni Apostol Pablo atos tumatag kay Hebreo. Usa ang igsoon, bulahan ka ikaw, hinay mo tapad, bulahan ka kay ikaw ang balikan sa Panginoong Kristo, no? Katong lahutay magpabilin ng mga lagad sa Ginoo. Amen. So ang atong hisgutan karon, ang gitawag og ang title sa atong wali karon is tawag ni anointing of oil. Nga ba pagdihog og oil. Kung mangutana ta na naman, nganong kinahanglan man dihugan og oil? Ang nganong kinahanglan man ta nga dihugan tag oil? No? Uyon ba na sa sugo sa Ginoo? O kabubukon ba na sa Dios o buot-buot lang namong mga pastor? Ana ba? Muna itong pangutana kung pananglitan. Kay ano nga dihog tag oil na ganun di man dugo kanang bitaw mag-birthday. Diba? Pabutang ka dugo hinuon sa imong agtang. No? Kaya aging pagpahinumdum. Pero kanilahi ni. Ang gitawag anointing of oil. No? Sugo ba sa Diyos? Atong basahon ang nakasulat. Exodus 30. Versikulo 30. Nagto na sa 31. Exodus 30. Ngayon din eh. So, ato paminahon. Para nga atong masabtan pag-ayo, kung ano kinahanglan ta nga dihugan sa atong agtang uguil, no? Kung uyon ba ni sa Dios o ang kinsa ba kay nagsugo ani? Kinsa ba ka ning kabubuton? Ingon diri sa 30 bersikulo 30 Gatos 31 ingon diri. Kunya dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pare. Sa unang panahon pare, karon mga pastor, no? Ingon ba niya? Ingon nga mga pare. Verse 31, ingna ang katuhan sa Israel. Kini mao ang akong balaan nga lana. Take note, Tikson. Kini ang akong balaan nga lana na igdiliho alang kaninyo ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwatan. Yang ingon ta nga si taga Israel na kay ang Diyos si Moses man ang isugo, di ba? Kay si Moses man kung ang isugo, ingna ang mga taga Israel, no? Dihugi si Aaron, isugo si Moses ni sa panahon ni nga himuon ang balaan ang katawhan sa Diyos. Kanang atimano na pagkayo sa Diyos ang katawhan, musa dunay mo dumala, di ba? Dunay pastor na iyang gipiyalan. Ingon pa nga, dihugi si Aaron aron mahimong akong pare. Sa unang panahon lagi ang gitawag pare, magampo taon na.
dalay ko na bala ang Diyos nilitak na as kabuntagon. Iday ko ikaw at pasalamatan kay padayon ka naghatag ug lugway sa among kinabuhi. Salamat Lord sa maayong panahon ug gigayon. Nakadangat kaming matag sa kanamo niining dapita. Aron Lord, nasayod ka sa mga tingog kasing-kasing, simbahon kanamo, pasalamatan tungod kay maayo kayo ka sa among kinabuhi. O akong mga pag-ampo ang balaan ng Espiritu Santo mao gyud ang naa sa among taliwala karon. Mutudlo o mag-abli sa among pangunahon kasing-kasing. Akong ipaubos Ginoo ang akong kaugalingon tungod kay wala man ko'y mahimo kung wala ka. Kusa hatagi pa ako kaalam ug gahom sa pagtudlo sa imong katawhan. Aron kami tanan og kahiusa magday sa pagsimba o pag-alagad kanimo. Iniabli pa kayo, ilagi sa ngalan ni Jesus. Walay dautan nga mga buhat sa kaaway nga makahatag og distraction. In Jesus name. Amen. Amen. So, ingon pa diha katong panahon na gusto sa Dios nga ang iyang mga katawan iya pasagton at imanon pag-ayo. Ug kay mga katawhan sa Israel kining giulipon man, di ba? Sa mga Ehiptohanon unya gipadumalan niya ngadto kang Moises. Busagingnan niya si Moses nga dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak. Si Aaron igsuon ni Moses. No, igsuon ni sila nga mo'y gitawag og pare sa unang mga katawan. So ni siya unya si Moses maoy gitawag nga pangulo sa mao nga katawan sa Israel. Iya sa diyang giingnan siya nga dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pare. Ingna ang katawhan sa Israel kini mao ang balaan nga lana nga igdidiyog alang kaninyo ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwatan. So, unsay nakita ninyo? Saan nakita ninyo? Oil. Oil. Mantika. Di ba? Pero, please ka ita. Espesyal nga oil ni. Wala lang nagbuhat ani kung may taga-taga Israel. Kay kining itawag ko, daghan may nagkalain-laing oil, di ba? Nay vegetable oil, coconut oil, di ba? Nay daghan lagi ang klase sa oil. Pwede kang maghimog oil, even sa mga prutas ka makuha o bisan sa mga tanom, no? So kini siya nga oil, gitawag siya og olive oil. Kung mupalit ka adto ka sa mga mall, di ba? Mahal ni siya nga. Oh. Ito nga the most expensive oil. One of the most expensive oil in the world. Ang usa siya sa pinakamahal nga lana sa tibok kalibutan. Ano man? Ang nagbuhat ani mga taga-Israel, gikan ni sa mga kahoy dito sa ilang gikuha kung asa ni nila ginakuha, no? Murag walay makahimo diri sa ato Pilipinas olive oil. Siguro kung nay magtanom og kahoy nga olibo, kahoy man ang olibo, kung naay magtanom, Jesus, plastic. Kung naay magtanom, makahimo siya og oil, no? Sabi ikaw na Jesus. Nagikaon siya. Padayon ta. Yun din, kani nga oil, usa ni siya sa pinaka-expensive nga oil sa kalibutan, no? Pero napay pinakamahal anak. Di ba? So sa kadaghan sa mga oil, nganong kini? Olive oil. Unsa may gahom sa oil, no? Ang oil, wala ni siya gahom pero nagrepresent siya sa Holy Spirit, no?
nag-represent sa presensya sa atong Ginoong Dios. No? Tungod kay ang nakapabalaan ni ang atong pagtuman, no? Kung nagtuman ta, kung sama sa kang Moses gisugo nga dihugan si Aaron para mahimong pare, kuman ang iyang mga anak, ang iyang mga pare, kaliwatan niya para sa ato mga kaliwatan. Kita ang mga kaliwatan sa umaabot nga panahon. Amen ba? So, sa dihang nga gidawat nato si Kristo, sa dihang nahimot ang Kristohanon, nakadawat ta og katungod aron sa pagdawat sa pagdihog ini. No? Nahimot ang tinuod ng katawhan sa Dios. Amen ba? Sabtan ba na to? Nahimot ang tinuod nga katawhan sa Dios tungod kay gituman man, no? Gituman ni Moises ngadto kang Aaron ang pagdihog kunya sa atong kapanahonan karon, no, ang mga pastor mo gi sugo nga sa pagdihog sa iyang mga katawhan aron balaanon sila. Amen ba? Gusto mo tang mabalaan? Aron balaanon makahimo og bisan unsang mga butang, no? Kung sa panahon nga mahimo na tang madihugan na ta, dunay na tay katungod nga mangayo sa Panginoong Dios ug iya na kanang ihatag nato kung sa man atong gikinahanglan. Amen ba? No? So ingon diri dunay almond oil, pero kini tawag siya olive oil, gikan ni siya sa Israel. So in the past, sa una pang mga katawhan, they practice the anointing of oil in religious service. Sa ato pag gigamit ni sa pangrelihiyon, pangsimbahan, ana ba? Inani. Sama ani gibuhat nato karon. So dili kini kay buot-buot nato. Di ba? Nakasulat sa Biblia. Exodo 30, 31 ngadto 30 ngadto 31. So dili ni buot-buot namo, kundi sugo gid ni sa Ginoo may dihugan ta ang atong pamilya. Unsa amo bitong gihangyo daan nga kinahanglan pamilya kita. Unta na ang bana kay ang bana importante sad, no? So para unsa man sama sa kinsa may angay dihugan di ay, no? Iyon pa diri. Ini usa ka pinakaangay nga dihugan kining hari, kining king ba? Kani dili wala man tay kanang king, wala man tay hari. Ang naasa to ang presidente man, di ba? Pero siya ang angay nga dihugan sa, no? Ganawan tungod kay hatagan siya ang gahom ug katungod nga magmadaogon na sa mga batok sa mga kaaway, no? Sa mga temptation, sa mga sala ug sa mga pagkadautan. No? Kita pod mo nang dihugan ta kay daghang kay tentasyon sa tuwa, matintal ta nga usay di mo ta mosimba kay madala man ta sa kanang ialok ang kaaway, ialok ang yawa nga dali magkwarta ka diri, dako kag kita diri. Unya mo na nga mubiya na ka anang lugar ha. Yawa ka kabalo kung naabay simbahan ditong dapita. Di ba? Nahimulag na hinuon ka sa atong Ginoong Dios. Mao nang dihugan ka para na proteksyon sa imo. Amen ba? Mo yun ba tana? Tungod kay importante ang pagdihog sa balaan nga lana o kining oil tungod kay nagrepresentar ni sa presensya sa Dios o sa balaan nga Espiritu Santo. So kinahanglan nga masabtan nato nga ang pagdihog sa oil kinsa may anay dihugan. Ingon pa diri katong kari, katong king ang atong presidente. Ganoman para pareha na karon daghan kayong kaaway ang China, kaaway sa Pilipinas, di ba? Pero kung dinihugan siya pinagi sa lana sa balaan nga Espiritu Santo, dili gyud magbadaugon ng kaaway. Amen ba? No? So malayo po dyan sa mga temptation pud makasala, no? Sa mga buhat nga nadautan. Ikadua, sa kaning priest sa kaning pare lagi kay ingon ba niya dihugi si Aaron aron mahimong akong pare sa kanunay. So mo ni priest o sa pagkakaron
Wala naman kain na us mga pare, us Katolik mga biling. Mga pastor na karon, di ba? Magwawali, busa. Pinaagi sa katungod nga gihatag sa kuha, ako magdihog sa inyong lana. Dili ako ang dunay gahom. Dili po ang lana, kundi ang Holy Spirit nga naakaroon sa atong paniwala. Nga siya lang ang angay simbahon. Amen ba? Amen dia. Para sa unsa? Para sa panahon sa atong mga pag-ampo, lungkol ka sa Diyos. Sa atong mga pagdayo, sa importante kini mga pag-ampo. Sa panahon na natin mga problema, balatian, ato yung patasanon ginato nga muduol kita sa Ginoo mag-ampo kita. No? Kanang worship, kanang pagkanta sa mga kanta sa kanang pagkanta sa alawiton sa simbahan. Mao ginay pinaka-importante. Sa panahon nga magka-problema ka na mao bitaw na nga ang mga sakit dili magpaduol, magpalayo gina basisikag patukar anang imong cellphone, imong radyo diha sa mga awit sa Ginoo. Mulayo ang dautan. Amen ba? Samtang ba nato? Magpalayo ginang dautan basta ang imong mga kanta. No, dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Magpalayo na kay makadungog lang ng sila sa ngalan ni Jesus, magpalayo ng mga dautang espiritu. No? Sa inahulan ka. Kung nato atong kaugalingon. Sa atong i-focus ang atong kaugalingon ang Jesus Christ. Ganaman, siya lang atong dangpanan, wala na ilain. Siya ang dangpanan na dili mo biya. Kung biyaan man ta sa itong mahigala, mga ubang mahal na ito sa Ginoo. Pero ang Ginoo Jesucristo dili na mo biya na ito. Amen ba? So, importante ang pag-ampo, ikaduha ang pag-day o pag-worship sa atong Ginoong Diyos. Mao na sa praise o kanang kita. Sa panahon nga diugan na ta, doon na natay katungod nga mugay sa atong Ginoong Diyos. Ikatulo, kining itawag kong prophets, kining mga propita, dinihugan gina sila sama kang Samuel. Dinihugan sila. May mong propita ni David. Samuel, may mong badlong. May mong badlong. No? Isa pa nga mga propita atong naibaluan. Si propita Elijah na nakadawat og double portion of panalangin sa diyang giduhugan siya kuwin. No? Si Haring David, sa diha nga giduhugan siya, giduhugan o kuwil si Haring David, nakabaton siya gahom kusog na napildi niya isa yung napildi. Isa yung napildi. Ha? O pagmata, kung di ka, makatubag ka. Isa yung napildi ni David? Si Gulayat. Si Gulayat ang gigante nga tao. Gipildi niya, tiraduran niya na ito sa agtang. Busa, angay nga masabtan na ito, nga importante rin yung pagdiyog ug lana. No? Iyon na ang prophets speak about the good news about Jesus. Ang mga propeta magwali na may tungod sa Panginoong Jesucristo. Magwali sa iyang gihimo ni Ginoong Jesucristo nga siya yanis kalibutan, nagpakatao, namatay o niya nabanhaw. No? Amo na hinungdan nga nakabaton tag kaluwasan. Namo na angay diugan mga prophets. Kinsa pa? Yun pa recovery of the sick. No? Kung naay nagsakit. Kung kinsay na sakot kanyang panimalay nga nagsakit, dihog yun og lana haplasi, di ba? Epektibo ngayon ng lana, kanang lana lang nakuan kasi mo na siya pagdihog niya. Ubanan sa inyong mga pag-ampo, inyong ampuan ang mga lana nga inyong gamiton. Amen ba? Ampuan ninyo nga makaayo gini bisag unsa nga sakit. No, pareha lang. Ako na igo ko sa Madrid. Dako sa Madrid akong tiil diri kay naigo sa kana bitong inani nga lata sin.
Mga babag sa kahoy ba nga pang martilyo na mo ito giguba man ang simbahan nga daan. Kung sa ultra. Dinni man ni padulong ni nagkadugo ang ultra. Pwede mamundang. Pero gibutanan na nako og lana sa kanang buhay ba sa liman. Itanon ni hunong siya ang dugo. Pero iban sa mga pag-ampo nga Lord, ayuhan eh. Oh, mamaayo yun ang sakit. Kung sa may gahom sa uwil, kung dili ni mo ampuan. Di ba? Kinahanglan gamit mo. Bisa ka nagtambal nga inyong i-intake. Panahon sa na yung magsakit. Panahon nga, ang doktor mo inject na og tambal dito sa pasyente, inyong apuan nga Lord. Ano lang yung itawag kamot sa doktor, ang tambal. No? Kaya pala nga, aron nga mamaayo din ang inyong pasyente. No, amin ba? Importante din ang mga pag-ampo. Importante kaning mga kanta ka, bisag ka nga sa hospital, hindi ka magkanta diha sa pagdayo sa inyo. No? Muna ang propita o kaning ikaupat, ang recovery of the sick. Makaayo din na sa bisan kung sa pangmalatian. No? Sa panahon nga ang will. Mabitaw na nga, giingon nga ito si James o si Santiago, Apostol Santiago, kung naay nagmasakiton diha sa inyo, pampuwa siya sa Ginoo, no? O ipatawag ang mga pangulo, o pinagi sa mga pag-ampo, dihuli siya glana, no? Para makaangkon siya kayuhan. Amen ba? No. Kung naay nagsakit, so ginagamit ngayon sa mga burial costume, no? Muna nga, kinahanglan yun ang doon na kay mga pag-ampo, doon na kay mga pagdaig sa Panginoong Diyos, sinagi sa paggamit sa oil. Kaya kung gusto ninyo magbato ng oil at tumog mga mul, pangita mo dito na sa botilya, olive oil, mahal-mahal lang yun siya, pero kung naaka na, importante, bisag unsa, ihaplas niyo. No? Muna karon nga, let's kay ta karon kay gitagaan tag higayon nga manihugan ginako bisig katong bata din datoy pala ka okay mahaplasan to. Manihugan to. Kay importante kayo nga magbutangan si ani. No? So yun dili. Unsa man ning anointing of oil ay symbolizes the presence of the Holy Spirit. Nagsimbolo ni siya sa presensya sa atong balaan nga Espiritu Santo. No? Bisan siya walay gahom pero ang Holy Spirit na aman nga mooy maghatag kutubagan sa mga pag-ampo kaayuhan sa malatian. Di ba? Unya, dili lang kay kaayuhan, mahatagan ka og pabor. Di ba? Unsa nga pabor? Mag-apply kag trabaho, makasulod ka. Nga naman naman kay pabor, bisan pagwa kay lakas. Di ba? Di mo ko lakas sa mayor. Pero kung kusunada ka, ang imong pangayo ag pabor ang Ginoo, musalig ka sa Ginoo, makaplag yung trabaho nga nindot dakog sweldo. Yun ba? Bisan kung saan ang pabor, kung mga nag-eskwela ng mga bata, basta kay naay pabor, makadawat sa dihog sa uwin, pala ang espiritu, mo success yun sa iyang eskwela. Yun ba? May mo siyang successful. May mo mga professional, kaya na pamasudan na, no? Mga bata, nga gikan sa pagkabata, sige, dihugan kada tuig man tawag dihog. Manikamu ka nga makapinta. Ang uban, nga professional na ron, nagtrabaho na, nalagko kay mga fildo. Muna hinugdan, tungod kay nagpadayon sila. No? Imin ba? Tagaan-tag pabor, tagaan-tag firmamente, maayong panglawas, financial, no? Dili ka magkalisod-lisod. Kaya nga naman, naamang kay proteksyon sa Ginoo. No? Naamang kay panalangin, nagikan sa Panginoong Diyos sa panahon nga mudawat ka sa mong will. Kaya kalagi, itawag niya siya og symbolizes the Holy Spirit. No? Simbolo sa Holy Spirit. So, ingon ba, anointing of oil symbolizes the presence of the Holy Spirit. And what does the anointing of oil do to us? Unsa kunoy kahimuan aning oil? Ha?
unsa kuno kahimuan ana nga anong tanan. For the consecration to be set apart for God's purpose. Para di ay sa dunay sa plano ug katuyuan sa Dios para nato. No, unsay plano sa Dios ay nindot ug maayo nga katuyuan para sa tuwa, di ba? Ingon man niya sa Jeremiah 29:11. Sa imong katawhan, ako lang ang naiplano sa inyo. Ibisan to mga katawan sa Israel nga naglibog na unsa may kay plano sa Ginoo sa to ano nga ipaadto man ta sa Babylonia nga 70 years man ta dito himuong ulipon. Unsa kay plano nimo Lord? Gitubag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ako lamang ang masayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Di ba nangandoy matag ka ng nindot nga kaugmaon? Gapina mo ni dakong kapuslanan ang pagdiog sa will tungod kay ingon ba niya to be set apart for the purpose, for God's purpose. Unsay katuyuan sa Dios para nato masabtan nato. Amen ba? No? Then yun rin, number 2, divine empowerment. Muna siya ang Diyos nun nga pagpaligon. No? Kung makadawag kayo, makadihugan ka sa imong sa uwil, mulikon ang imong pagtuo. Mutubo ka, isip Kristohanon. Dili kay samas tanom nga, wa mabubuhin tao, wa mabubuhin niya, nagkanamo ka, anaw, nalaya, nawala na din siya. Di ba? Pero kita, pag isip mo ang Kristohan, muratag ka lang tanong nga, permanenteng naasa, daplin sa pa. Nanimugan pirmi, nabisbisan pirmi. Mutubo ang atong pagka-Kristohanon, makabatong tagpagtuo, pagsalig, makita sa mga katawan nga ikaw sa ka-Kristohanon. Amen ba? No? So, yun pa, Diyos nun nga pagpalikon, mo ni ang kahimuan sa mong uwil. Unsa pay laing kahimuan, ikatulong ang kahimuan sa kining gitawag og ulip oil, ang oil lana. Divine favor from God. Mo lagi. Trabaho, dali ra kang maka-apply. Naa kay pangasawunon. Butas pangasawunon. Okay ka na mga kaminyo na, di ba? Tagaan ka sa Ginoo ka nang mahinudlukon po sa Ginoo. Dili ka tagaag bana o asawa nga distansya like 50 meters dalaga na ulitaw na. Di ba? Tagaan ka niya plaster sa imong sa imong kahimtang. So sa pag-eskwela, nahimo ka mga successful mga bata sa pagpanguma. No? Paboran ka, daghan og maabot ang imong makita, no? Sa mga livestock, sa mga kahayupan imong gibuhi. Mudaghan, di ba? Si dapat bisag unsa, bisag madihugan lang. Tanan nga madihugan ani. Mahimo gid yung magmosuagon. No? Pinagi sa atong pagtuo. Amen ba? No? So our prayer for this 2025, muna itong mga pag-ampo, mahimo itang extremely blessed. Gitawag ko extremely blessed o highly favored and anointed by the living God. Ngayon kayo extremely blessed, extremely blessed. Dili lang basta-basta nga panalangin na, no? Dinagko na siya nga panalangin, dili na basta-basta. Extremely great, extra ba? From the word extra man na. So, kung tagaan mo kay panalangin sa iyo, dili kay ego ra sa imo. Sobra-sobra. Amen ba? Muna nga kinahanglan nga atong ibatunan ang pagtuo, pinaagi sa paglihok sa uwil. Atong andamon, atong tagsatagsa ka mga kaugalingon. Amen ba? Sa dihang awitan nato ang atong Ginoong Dios. Linya lang din ta, linya. Dahil itong mga bata kay atong linya ta. Dan atong bata nga naigibati. Hallelujah. Yes, Lord.
Manindog ta mga igsoon. Thank you, Lord. Manglinya ta, malinya unya. Thank you, Lord. Ato Thank you, Lord. Nay. sa presensya mo Sa presensya mo, adunay ikabarog ka katubangan sa imong mga katawan kining imong ubos na sulugon aigo nagtuman sa akong katungdanan akong kagilay pasalamatan tungod niini o pinagi sa akong pagtihog isip imong sulugon panalangin kini Lord nga makahatag yung kini og dahong otoridad makahatag og kaayuhan nga hingpit sa mga balatian ikan sa mga amahan ginikanan ngadto na sa mga kabataan Ginoo ikabaton kini og nindot na panglawas kaayuhan sa mga balatian o sa tanang matang sa ilang pagkinabuhi sila magmalampuson kini ang aming pangayo pinagi kang Hesus nga among Ginoo maluluwas. Amen. Suwan, Nori. I anoint you this oil. Ako mapag-ampo nga ikaw ang maghipon sa pag-alagad sa kong buhi Diyos. Ikaw, uban ang imong pamilya. Magabaton yun o mga panalangin nga madagayaw. Ikaw, ang mahimong sama sa usa ka babae sa Biblia nga si Esther nga daghan ang iyang nahimo nga ang tanan nga mga Hudyo nakabaton gyud kaluwasan pinaagi sa iyang sa mga pag-ampo ikaw o Diyos ay magapanalangin sa Señor ikan siya po sa ilapalapan ang iba't yung Espiritu sa Pagtian in Jesus, in the name of Jesus. Ikaw Lord, magkaroon sa pinagdugang pangkaalam sa kahibalo. Ikaw Lord, na hatagan mo sa lipon na baruganan, isip sa pangalahan sa panimalay. Mahimo siyang panalangin, hindi panimalaya. Isip mo panalangin usap sa mga katawan, na palibot dinugos. Huwag mga pag-ampo, narinig mo sa pagkasagdan. Ikaw Lord, ang mga panalangin, bisan sa buhat sa iyong mga kanila. Lord ay mag-aabot sa mga pagkukutan ini mahimo kong mahimo na pagkukutan ang tanan sa pinabuhi sa name of Jesus sa mga pag-ampo kabisan sa iyang mga pagkataw ay pray Lord sa iyang iya tapos maghahatag ini nga mahimo nga kondisyon ang iyang paglakaw sa alam sa imong mga kahimayaan harong sa imong tubangan. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw. Ayan. Janmin. Ang pinagi sa katuloy. Ako magbiyo. Ipana. Ayan. Ang pinagi sa pagdahong sa balaan ng Espiritu Santo. Maghahatag kanina sa Espiritu sa imong pag-Espiritu. Mahilo kang professional, mahilo kang panalangin, hindi nga pamilya. Kabaton ka o asawa ng mga lupon sa Ginoo. Kabaton ka o nindog, maayong sa ugmaon. Sa tanan mong pagabuhaton, ikaw magpalampuson. Balikay ka sa mga pintasyon, balikay ka sa mga pagpakasala, sumala, sa gitudlog ka nato, nini ka pangtago. Ikaw danmin ang manguna sa imuhang isuon. Igan sa imong mga kaparentihan ang mudala kanila ngadto sa pilar sa atong Ginoong Jesucristo aron sa pagpangadagat. Ikaw Lord ang mag-uban kaniya ug ang nangini usab bisan ang iyang gamot sa tanan ng pagbuhaton sa mga iyang Ginoo ang panalangin biya ko ikan kanang mag-awas sa mga kamot in Jesus name. In Jesus name. Pili mo siya pa sa ganing music may panglawas kanunay.
puno ninyo ang iyong pagpuo. Kita, mga kamot, yan natin, isang pa, sa paglakaw, ikaw usap ang magagtungkol, hinig, tila, karulong nato, katarong, sa iyong katarong, Jesus name. Jesus name. Hallelujah. Sister Green, lagi sa pagpuno. Kasi, sulat ko na sa Diyos. Mga pagpupo, ikaw, ang barong sa iyong pamilya, ang salita, sa pag-alaga sa iyong Diyos, pag-alaga kayo, pag-alam, pag-alaga kayo, pag-alawas, kahit kung nila ang iyong kasing-kasing sa kalipay, mailayo siya, mailayo sa mga kalalagman, kung sa mga barutian, ang tibok niyong pamilya, ang inyong mamahal sa kinabuhi, ang iliganan, ang mga igsuon, ibilot ang mga kabataan, ikaw ang gipialan, ang inyong mga bata, ikaw sa panalangin, isang pa sa tanong ng mga buhaton ninyo, mulampos ka sa iyong mga pagkabuhan. Mga pag-ampo at kinimata, magkakunin ang kabatan pala ang tayo, kaya kanina doon, maligot siya sa balatian, sa mga pagsulay sa pinabuhi, magkita sa mga katawan, ang pagbabagan niya, umuunin mo kinimataan, personal successful. In Jesus' name. Amen. Jesus' name. Okay. Malas sa katulong natin sa pag-ampo. Walang Espiritu Santo sa mga kanina, kanina, sa kanangin mo pag-abuhakan ng walang puson ka, na ilayo ka sa santitasyon, palikay ka sa mga pagpapasala, labating kagnindot, umayong kagmaon, santang padayin kang tuwing ang profesional, o kabatong ka kagnindot na trabaho, ay mo kang kalipay sa inyong ano sa inyong ama. O even ikaw ang magdala sa inyong mga kaila, sa inyong mga higala, sa inyong mga classmate, at sa kailan sa inyong Diyos. In Jesus' name. Usap ang sa pangalan ng pagkabawatin ng puson ka. In Jesus' name. Kaya Diyos ka na uban sa akin mga kauban pag-iyog kanina iniinaw ko nagpresenta sa balaan ng Espiritu Santo itugod na ayaw itugod na magmulag ka nag-alagaro ninyo ang Diyos inagi sa Espiritu sa kamatuoran ikaw ang nilala sa tubok ninyong pamilya sa kaparintiyan so magpagalaan mga pag-ampo ikaw magiging successful unahan sama sa mga unahan na nakasulat sama sa atong Risyo na ngayong asawa ni Jacob nahimo siyang panalangin sa tibok nasod ni Israel ikaw usap nahimo panalangin ni ilang dapita maghan ang imo ang matabangan sa panahon na mumuhat na ang balang Espiritu Santo sa iyong kinabuhi daghan ka o daghan mga tao na nalipay kanina palibot so Holy Spirit the living God ang iya gawin niya ang hinyo sa mga ayaw ilahan sa inyong anak nakahatag ito sa ilang Panginoon ibigay kauban sa inyong mahal sa kinabuhi ang bahay Ugot Lord na balagpuson sila sa kanan ng pagkabuhaton sa mga buhat sa ilang mga kamot kausap ang panalangin hatag sa kadagaya in Jesus name yung bata kausap ay maon palayo sa mga dalatian pagdako siya Lord na kadayag na ito kaniyang pagkakristo kanon Lord pinaagi ng inyong dana palayo nga daw itong Espiritu na may makababag sa ihang hindi ka mga galing Bibi, ang lihudan, pinagisa.
professional, hindi maayo na trabaho, maayo paglawa sa Jesus name. Jesus name, apuron ang inyong nilikanan, inyong inahan, ikaw ang may panalangin, ikaw ang paglawa. Jesus name. Amen. Pangalan? Ha? Jerlyn. Kemudian lihat satu poin minggu maun alagaron nimo ang Dios ug ilhon nimo kung kinsa ang natulog nga Dios banon nimo ang imong mga classmate ang imong mga friend dalam agaw ug imong mga igsuon so ang imong panalangin sa tibuok nga panimalay Jesus name. Yeah. Kiray ang lugar na giningalangan kahatag animo proteksyon dako kang walay kung sa man nga mga balatian di kay ka kung sa man nga kung sa man nga pagsulay nga imong maengkwentro ikaw ang barog mahimo nga maisugon even Lord kung mapaghampo nga ikaw sa mugian ni bata kahagan kabaton siya og nindot may kaugmaon lampos usab sa iyang pagtuon sa mga iyang tinguha siya sa mahimo sa sisbol sa mga kamot tagan mo siya sa iyang tinguha ngalan April sama ka sa usa ka bata nga gidala sa tubangan ng Ginoong Jesucristo, tubangan sa mga iyang mga tinun-an. Naghihimo example, mahimo ka usap. Mahimo ka usap ng panig-ingan. Sa mga katawan sa imong panig. Kabaton kag mayong kaugmaon. Kabaton kag mayong paglawas kanunay. Ilayod sa mga kadaot sa imong kinabuhi. May makausap nga panalangin sa tibok na imong pamilya. In Jesus' name, sa mga pagkabuhat mo. May daghan ang mga grasya panalangin ang imong dawatan. Sa matang naglako ka ang kilibutan. In Jesus' name. Sigalan mo? Marino. 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 Skoel. Dili Sintar sa presensya sa Panginoong Diyos. Ginagi ni ini, ikaw magkabatong o nga maayong nindot ka panglawas, pagmaon nga inyong pangandoy, malak sa inyong mga hati. Sige pudlo karoon ang kabuntagon, ikaw ang magpalikon sa tibok ni mong pamilya. Ang sa mga pagsulay, ikaw ang maghatag kadasig at kanila, isang sa inyong bana, sa inyong ginikanan sa inyong isuon. Fitness mo kabataan, ikaw ang makahatag kanila sa ayong usab ng kaugmaon, nagsikabang sa balaan ng Espiritu Santo. Kini nga ang paglihok, makabaton ka o katungod sa tanan nimong pagkabuhaton na mahimo kang makabaton ka o daghang panalangin. Jesus name. Amen. Pari usab Lord, ikaw usab ang magpanalangin ng bata, mula sa pagdihog. Ikaw Lord ang maghatag kaniya ang pagmaon, proteksyon sa pasabalatian o buhat sa kaway ng pinabot sa pinabuhi. Jesus name. Jesus name. Amen. pero dha. Ang ngalan mo? Sestintilia, lagi sa katungaliatan sa kanako, nagdidigan sa balana, lagi sa sinsya sa balana ng Espiritu Santo, ay mamugiya ka niyo, aron sa pagmataw na matarong sa tubangan sa Panginoong Diyos, kauban ang imong pamilya, ang ikaw ang mahimong nga panigtingnan nila sa ilang pangalagan sa Ginoong Diyos, iniinig na gayon na mga pag-ampo na ikaw usab ang makabaton o maayong panglawas sa kanunay kung sa manusap ang imong pagabuhaton mahimong nga magpadagaya o panalangin ng dawat isan pa sa buhat sa imong kamot ikaw ang
pinaagi sa imong pagpamuhay sa inyong kalagayan, inyong pagkinabuhi para sa inyong pamilya. Lagi inyong pagmaong kinibataan, Lord, sinisya sa siya nagadako, nalayo siya sa mga galatian, patun siya inyong pagmaong in the name of Jesus, in the name of Jesus. Cover him, Lord, with your precious and mighty blood. Ang buhat sa kaaway ng mulampos sa iyong kinabuhi. Yung sa mga iyang pagkabuhaton, samtang siya magatubo. Mahin siya panalangin sa kanyang katawan at palibot. Jesus na ito. Yan na. Rindog tayo sa ulit. Himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Kay ikaw puno sa gugma na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang mamong Ginoong Diyos. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang day gunot, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, Kanimo lamang. langit nun, walang Diyos. Hininga ka ang ituhod. Padayon ko ikaw ang gidaig, pasalamatan. Lord, sa tanan mong gihimo, karang kabantagon sa inyong mga katawan. Aniya nakabarog na sab kami, ay pagbalik sa mga pagkapasalamat. Lord, sa kaayuhan, nga among nadawatan, karang kabantagon. Akong mapag-ampo na ikaw ang mamuhat sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi ni inyong mga katawan karon na nakabatun sa lana sa pagbiyog na nagpresentar sa inyong balaan ng Espiritu Santo. Itugot na katumahimong tatak sa Kristohanon na sila, Lord, magdasig o maglikon ang ilang pagko aron sila padayon ng mga lagad kanimo samtang anaa pa kami ni ining kalibutan. Maglaw sa pagkulang ng pangalanginan ay talabuhat sa ilang mga kamot, bisa na ilang mga pananom, ilang mga kahayupan. Ikaw, Lord, ang magapanalangin kanila, magapalayo sa mga balatian, bisan sa mga dinikanan, ngadto sa mga kabataan, Ginoo. Gitugot kang kining dapita, mahimong maayong puy-anan sa imong mga katawan. Kung ayaw itugot, Lord, na ang mga kabataan aning dapita, matintal sa mga kadautan, kundi mubarog sila nga malikon, inaagi sa pagpanguna sa ilang mga ginikanan. O Diyos, kabalaan, dalagon ka sa walay katapusan, bigay kito di pasalamatan, ibalik ito ng dungog himaya, salamat diha kanimo. Pinaagi kang Jesus nga mong Ginoo manuluwas. Amen. Langingkod ta, magpugso, alam sa atong dayon nga no paghalad alang sa atong buhi nga Dios na nag-ingon ang tulong sa Ginoo no sama sa nakatunan namo nga ang kini day nga offering or kini nga ato nga pagbalik sa atong mga halad panalapianon nga bahin timaan kini